Ang bagong coach ng Blackwater Bossing ay balak daw na makipag-trade sa NLEX Road Warriors at posible na baka makasama ang Magnolia Hotshots dito. Ang plano daw ng bagong coach ng Blackwater Bossing na si Pat Aquino ay kunin itong si James Laput mula sa Magnolia dahil nangangailangan daw sila ng isang big man. At ang magiging kapalit naman nito, David. Pero posible rin daw na baka ma-involve doon sa trade itong NLEX Road Warriors dahil interesado rin daw itong Blackwater na kunin si Enoch Valdez. So baka maging 3-team trade ito pero hindi pa tiyak. Parang ang sigurado pa lang itong si James Laput at si Christian David ang trade pero baka masama to si Enoch Valdez dito. Depende na lamang daw kung ano ang magiging negosasyon ng dalawang kampo. So far sa ngayon mukhang ang plano talaga raw itong si Coach L.A. Tenorio ay kausapin itong Blackwater Bossing at titignan nila kung magkakaroon sila ng agreement. Kung sakaling magkaroon ng agreement itong Blackwater Bossing at ang Magnolia, diretso na yung Christian David for James Laput na trade. Pero kung hindi raw sila magkasundo, ayun, papasok dyan ng NLEX Road Warriors at baka masama nga, hindi lang itong si Enoch Valdez, kung hindi maski na ang big man na si Brandon Ramirez. Sa panig ng Magnolia, kahit na nanalo sila kontra San Miguel, alam ni L.A. Tenorio na nakalaban nilang SMB nang walang import. So, hindi niya masyadong binibigyan ng timbang yun at kinakailangan pa rin na mas maganda maging laro ng Magnolia sa mga susunod nilang games para sila ay makaangat. Ganun pa man, importante pa rin na at least naka 3 wins na itong Magnolia at mababawasan yung presyo sa kanila kahit papaano na kinakailangan pang manalo ng mga susunod na games. At yan ngayon yung kinakailangan daw ayusin dito sa Magnolia Hotshots. At kaya yan ang dahilan kung ba't kahit papaano very crucial yung naging panalo nila kontra dito sa San Miguel Beermen na talaga namang kinakailangan at masasabing naging must win sa Magnolia. Itong Phoenix Fuel Masters naman pagkatapos ng maganda nilang simula ay nagkasunod-sunod yung mga talo nila at mukhang ang nakabubunta nandito ng sisi ay yung rotation ng mga players nila. May nagsasabi na kinakailangan ibigyan pa ng additional playing time to si Evan Nelly at si Tyler Tio at mukhang hindi raw maganda yung nagiging takbo ng kanilang rotation. Tignan natin kung anong gagawin dito, no? Partikular na nababati ko sa social media yung mga rotation dito kila Francis Escantor na palagi daw masyadong nagagamit. Pero tignan natin kung anong gagawin ngayon ng Phoenix Fuel Masters. Mataas-taas na ang expectations dito sa Phoenix. Lalo na at marami nga nagsasabi na ito yung team talaga na kinakailangan na kumuha ng malaking mga players para tumulong at maka-playoffs na. Kasi hindi naman to katulad ng Terra Firma at Blackwater na palaging inaasahan talaga na hindi naman makakapasok sa playoffs. Itong Phoenix mataas sa expectations ng mga tao dyan kaya marami nagsasabi na yan talaga ay inaasahan nila na maglalaro sa playoffs pero nakailang conferences na hindi yan nangyari. At yan nga ang dahilan kung bakit nila kinuha itong si Charles Chu. Pero ngayon mukhang si Charles Chu nahihirapan din dito. Pagkatapos ng maganda simula, nagkasunod-sunod na yung talo. So mukhang kinakailangan daw ngayon na magkaroon ng major changes dito sa lineup ng Phoenix Fuel Masters para naman magawa nila ng paraan ito at magkaroon sila ng mas magandang tsansa na manalo. Tignan natin kung ano ang gagawin ngayon nitong Phoenix Fuel Masters at kung meron pa silang mga trades na babalak gawin. Kasi alam natin maraming mga trade assets itong Phoenix at maraming nagkaka-interest dyan. Kaya nga, kung sakasakali na gumawa ng moves itong Phoenix o meron silang i-declare ng mga players na magiging available sa trade, hindi ako nagdududa na iyan ay papayagan o talagang pag-iinteresan ng iba't ibang mga koponan dito sa PBA. Kaya aabangan na lang natin yung magiging mga deklarasyon dito.